Hello, good evening and good morning and good evening. Ito na naman tayo, no? Meron na namang kumakalat na virus daw. Daw yun, ha? Sa social media about yun nga, virus na galing China. Gano'n ba ito katotoo? Panoodin po natin. Yun ang narinig ko. Yung sa China nga, tsaka napanood ko rin. Kahit hindi pa kumpirmado, napanood ko na sa China sa Facebook. Talagang paghahandaan natin yun. Sa ayaw at sa gusto natin, darating talaga yan. Yan ang prediction Maraming nababahala sa pagkalat ngayon sa social media ng isang umano'y panibagong international health concern o outbreak. Ito ay ang sinasabing paglaganap ng human metapneumovirus o HMPV sa China. Gaya na lang niliwanag Tolentino na pinaniniwalaan ang post na nakita niya sa Facebook. Labis ang kanyang pag-aalala dahil naranasan nito ang hirap noong nagdaang COVID-19 pandemic. Halos lahat ng kanyang pamilya ay tinamaan ng COVID-19 at may nasawi pa siyang kamag-anak. Naranasan ko na kasing makwarantin. Magdala ng pagkain sa mga ospital. Kasi dito, katulad kami, volunteer. Ang hirap isara yung compound mo. Nalalabas ako dahil kailangan ko pumasok. Hindi ako makalabas kasi nga, yung kapitbahay namin, na-quarantine. Damay-damay na. Nakakabala kasi saan mo tayo kukuha ng gamot doon. Ngunit para sa vendor na si Cecilia Anagaran, hindi na niya ito gaanong iniisip pa dahil na rin sa pagtitiwala sa mga eksperto sa medisina. Hindi na ako mababahala or mababahala sa kasi una-una may mga doktor tayo na parang may experience na sa gamot kung ang mga dapat gawin. Tapos kumbaga yung mga tao parang alert na kung sakaling magkaroon uli ng COVID, alam nila yung mga dapat gawin kung ano ang dapat gawin o talagang dapat mag-ingat. Ganito rin ang pagtingin ng rider na si Alan Tolentino. Aniya gaya noong nagdaang pandemya, nakalikha naman ng gamot panlaban dito. Di naman kasi meron naman tayong vaccine na nagawa ng gobyerno. Meron naman na pangontra siguro doon kung magkaroon ng bagong sakit. Makagawan din naman agad siguro yun. Hindi rin agad siya naniniwala basta sa nakikita niya lang sa social media. Ay, hindi man. Maraming fake news doon. Kaya hanggat hindi sinasabi ng gobyerno, dapat wag mo nang paniwala. Hanggat wala silang sinasabi, huwag tayo maniwala. Kasi marami talagang fake news sa social media. Kaugnay nito, agad naglabas ng pahayag ang Department of Health kung saan sinabi nila na hindi nila sinusuportahan ang kumakalat na post. Binigyang diin ng ahensya ang World Health Organization o WHO man o ang mismong bansang tinutukoy ay hindi pa kinukumpirma ang mga kumakalat na impormasyon. Aktibong biniberipika ng DOH ang lahat ng impormasyon at pananatilihing naming updated ang publikong Pilipino. Panawagan ng DOH sa publiko na huwag magbahagi ng mga hindi beripikadong website o online sources o magpakalat ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan sa publiko. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng Department of Health, ay aktibong kalahok sa network ng WHO member states na sumusunod sa international health regulations. Ang matatag na sistemang ito ang nagbibigay sa atin ng updates tungkol sa mga international health concerns. Ang mga disease surveillance systems ng Pilipinas ay nasa lugar at gumagana. Siniguro naman nila sa publiko na nakahanda ang ahensya na tumugon kung sakaling magkaroon ng panibagong health concern sa bansa. Nakita naman ang kahandaan ng DOH sa ganitong bagay nang maitala ang mga kaso ng Mpox noong nakaraang taon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Yun nga po, no, meron pong kumakalat na balita. Naku po, paano po ba yan? Yung ating DOH ay, or Department of Health, zero subsidy. Paano po, paano tayo niyan? Sinasabi natin na yung health ay dapat natin pagtuunan. Yung gobyerno natin ay napaka buaya. Ginawan zero subsidy yung ating DOH, yung ating PhilHealth. I mean, yung PhilHealth natin, yung healthcare natin, ginawang zero subsidy. Paano po tayo pag dumating yung mga ganyang sakuna? Ay nako, Pilipinas gising. Ingat po kayo and God bless. Ito po si Richard.